Bago natin formal na buksan ang ating paksa ngayong araw ay ating munang pagninilayan ang kahalagahan ng dalawang bagay. Ang bagay na ito ay ang cellphone at ang tubig. Alin ba ang mas mahalaga? Tama. Mas mahalaga ang tubig dahil ito ay nagpapanatiling sa ating buhay. 'Di ba? Kapag wala naman ang tubig, tama Wanda, ikamamatay natin ang dehydration. Kapag wala naman ang cellphone, tama, nakadepende lamang ito sa tao kung kanyang kakayanin na wala siyang cellphone. Dahil sa panahon ngayon ay mahirap na hindi tayo updated sa mga nangyayari sa social media, lalo na sa Facebook, Twitter, at Instagram. Okay. Sa mga larawan na aking ibinahagi, ano ang iyong nahihinuha na magiging paksa natin? Tama, ang magiging paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Okay. Wanda, ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng pangangailangan? Tama, ang pangangailangan ay ang mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay o mas kilala bilang basic needs. Ano nga ba ang basic needs ng tao? Yes, ito ay ang damit, pagkain, tirahan, at pangangailangan natin pagdating sa kalusugan. Okay. At ang kagustuhan naman, sino sa inyo ang makapagbibigay ng sariling kahulugan ng kagustuhan? Okay. Okay, tama. Ang kagustuhan ay ang paghahangad ng mga bagay na mas higit pa sa bagay na pangangailangan ng tao. Kadalasan ay binibili natin ang ating kagustuhan ng mga bagay dahil ito ay sabay sa uso. Dahil alam nyo naman, ang mga tao kapag may bagong labas na bagay ay naiinganyo tayong bumili. 'Di ba? Ano naman ang mga halimbawa ng kagustuhan? Yes, Dayan? Tama. Ang mga bagay na halimbawa ng kagustuhan ay ang mga Android phones, air fryer, in-stocks na camera, mga branded na bag, ano pa? Ang mga trendy Korean shoes. Dahil ito ay sabay sa uso. 'Di ba? At ang mga bagay naman ito ay napupunan nila ang ating kasiyahan. Okay. Okay. Dahil alam nyo na ang kaibahan ng pangangailangan at kagustuhan, ngayon ay nais kong magtala kayo ng 10 bagay na inyong nabibili sa pamilihan na mga kagamitan sa tahanan, pang-eskwela at iba pa. Pagkatapos nyong itala ay tukuyin ninyo kung ito ba ay pangangailangan o kagustuhan. Okay, maliwanag ba? Okay, mayroon naman kayong 10 segundo upang magtala ng inyong mga sagot. Okay. Okay, tapos na ang 10 segundo. Okay. Ano ba ang kadalasang inilista ninyo? Okay. Alin sa mga ito ang pinakamahalaga? Yes, Otep? Tama. Ang pinakamahalaga ay ang pagkain. At ano naman ang inyong ginawang batayan or ano ang inyong naging batayan sa ginawa ninyong listahan? Yes, Dayan? Tama. Ang naging batayan ninyo ay ang inyong sariling pangangailangan at kagustuhan. Okay. Tingnan ninyo ang mga nailista ng inyong kamag-aral. Magkapareho ba ang inyong magkapareho ba ang mga bagay na inyong nailista?
Hindi. Bakit naman hindi magkapareho? Yes, Rachel? Tama. Dahil ang tao ay may iba't ibang pangangailangan. Okay. Lubos nyo na talagang naiintindihan kung ano ang kaibahan ng pangangailangan at kagustuhan. Ngayon naman ay dadako tayo sa hierarkiya ng pangangailangan. Okay. Sino sa inyo ang makapagsasabi kung sino ang nagpanukala ng hierarkiya ng pangangailangan? Yes, Roger? Tama. Ang nagpanukala ng hierarkiya ng pangangailangan ay si Abraham Maslow. Diba? Si Abraham Maslow ay isang American psychologist na nagpanukala ng hierarkiya ng pangangailangan. Ano ba ang hierarkiya ng pangangailangan? Yes, Hana? Okay. Ayon naman kay Abraham Harold Maslow, ang pangangailangan ng tao ay mailalagay sa isang hierarkiya. At sa hierarkiyang iyon, kailangan nating matugunan ang mga pangunahing pangangailangan bago natin matugunan ang mga panibagong pangangailangan ng tao. Okay. Nakikita nyo naman sa pyramid na ito, ang unang pangangailangan ng tao ay ang physiological needs. Ano nga ba ang physiological needs? Okay, tama. Ito ay ang mga basic needs na pangangailangan ng tao gaya ng damit, tirahan, pagkain, at iba pa. Ito ay, kung tinatawag ito na biological na pangangailangan. Ang susunod naman ay ang safety needs. Kabilang dito ang mga pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan ng buhay, gaya ng hanap buhay, pinakukuy ng yaman, at seguridad para sa sarili at pamilya. Kabilang na rito ang pagsusuot natin ng face mask at face shield dahil sa panahon natin ngayon ay nakakaranas tayo ng pandemya. At ito ay nakaka-trigger sa ating seguridad at kaligtasan bilang tao. Okay. At ang susunod naman, ang social needs. Ito ay ang nauukol sa pangangailangang panlipunan dahil hangad ng tao na siya ay matanggap at mapabilang sa iba't ibang uri ng pangkat at pamilya. Susunod naman ay ang self-esteem. Ito naman ay nauukol sa pangangailangan ng pagkamit ng respeto sa sarili at sa kapwa. At ito ay ang pagiging confident ng iyong sarili. Dahil hangad ng tao na makilala at magkaroon ng ambag sa lipunan. At ang kakulangan naman ng pangangailangan na ito ay magdudulot ng mababa o kawalan ng tiwala sa sarili. Diba? Susunod naman ay ang actualization. O ito ang pinakamataas na antas sa hierarkiya ng pangangailangan na dapat nating maabot. Dahil hangad ng tao na magamit ng husto ang kaniyang kakayahan upang makamit ang kahusayan sa iba't ibang larangan. At tanggap ng taong ito ang katotohanan ng buhay. Okay. At ayon naman kay Maslow na habang patuloy na natutugunan ng tao ang mga basic needs, ay sila ay naghahangad ng mas mataas pa nito or ang tinatawag na higher needs. At ayon naman kay Maslow na ang paghahangad ng mas mataas na antas ay tinatawag na growth force. Samantalang ang paghahangad naman ng mas mababang antas ay ang regressive force. Ngayon, naintindihan nyo na ba kung ano ang mga hierarkiya ng pangangailangan?
Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay magkakaroon muna tayo ng isang pag-iisip. Okay. Magbibigay ako ng isang sitwasyon at mag-uunahan kayo ng pagsagot. Okay. Ikaw bilang isang mag-aaral ay bibigyan kita ng 1,000 piso. Paano mo ito gagastusin? At ano ang iyong magiging batayan sa pagpili ng bagay na iyong pagkakagastusan ng 1,000 piso? Yes, Wanda? Tama. Tama na iuukol ninyo ang pera sa inyong pangangailangan kaysa sa mga bagay na kagustuhan lamang. Okay, palakpakan natin si Wanda. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga salik na nakaiimpluwensya sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Okay. Ano-ano nga ba ang mga salik na nakakaimpluwensya sa pangangailangan at kagustuhan ng tao? Tama, Boots. Ito ay ang edad, antas ng edukasyon, katayuan sa lipunan, at ang panlasa ng tao. Ano nga ba ang panlasa? Pakibasa? Tama. Isa ito sa mga salik na nakakapagpabago sa mga pangangailangan ng tao. Dahil ang panlasa sa estilo ng pananamit, gupit ng buhok ay magkakaiba sa bawat tao. Sunod naman ay ang edad. Ang pangangailangan at kagustuhan ng tao ay nagbabago naman ayon sa edad ng tao. Dahil kapag bata ka pa, ang pangangailangan mo lamang ay ang pag-aaruga, pagkain, gatas, at iba pa. At kung ikaw naman ay nasa teenager age na, ay naiiba na rin ang inyong pangangailangan. Gaya ng kailangan nyo niya ng magagarang damit, mga bitamina, at mga sabay sa uso na mga gamit. Ngunit sa pagtanda naman ng tao, kailangan niyang piliin ang kanyang maaring kainin upang hindi siya magkasakit. Diba? Kailangan gulay na lang at prutas ang kanyang kakainin upang maiwasang magkaroon ng sakit. Okay. Ngayon naman ay ang katayuan sa lipunan. Ang katayuan sa lipunan ng tao ay ang kanyang pamayanan at pinagtratrabahuan ay nakakaapekto rin sa kaniyang pangangailangan at kagustuhan. At susunod naman ay ang antas ng edukasyon. Ang antas ng edukasyon sa bawat tao ay may pagkakaiba rin. Dahil ang bawat tao ay may antas ng kanilang pinag-aralan. May ibang nakatapos ng elementary, high school, at ang iba naman ay nakatungtong ng kolehiyo. Dahil sa panahon ngayon, ang may mataas na pinag-aralan ay karaniwang mas malaki ang posibilidad na maging mapanuri siya at may magandang trabaho at sahod. Okay. Ngayon naman ay natapos na nating talakayin ang mga salik na nakaimpluwensya sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ngayon naman ay magbibigay ako ng mga katanungan at inyo itong sasagutin upang masuri ko kung kayo ay may natutunan sa ating naging talakayan. Maliwanag ba? Okay. Ngayon, ano nga ba ang pangangailangan at kagustuhan ng tao? Yes, Wanda? Tama. Sino naman ang nagpanukala ng hierarkiya ng pangangailangan? Yes, Lloyd? Tama.
Si Abraham Maslow ang nagpanukala ng hierarkiya ng pangangailangan. At sa mga hierarkiya sa pangangailangan, ano naman ang pinakaunang dapat matugunan ng tao? Yes, Dexter? Tama. Ang dapat matugunan ay ang biological na mga pangangailangan o ang basic needs ng tao gaya ng pagkain, damit, tirahan, tubig, at iba pa. Ano-ano naman ang mga salik na nakaiimpluwensya sa pangangailangan ng tao? Yes, Twinkle? Tama, ito ay ang panlasa, kita, antas ng edukasyon, at edad, at ang katayuan sa lipunan. Okay, magaling. Bigyan natin ng palakpakan ang inyong mga sarili dahil may natutunan talaga kayo sa ating naging talakayan. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Kayo ay aking hahatiin sa 4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng sitwasyon kung saan magagamit ninyo ang tamang pagdidesisyon ukol sa pagpili sa pagitan ng pangangailangan at kagustuhan. Okay. Para naman sa unang pangkat, ikaw ay isang estudyante at ang baon mo lamang sa isang araw ay 50 piso. Hindi pa kasali ang inyong pamasahe sa 10 piso, tagasakayan at pananghalian. Paano mo gagastusin ang pera na mayroon ka? Sa ikalawang pangkat, ikaw ay binigyan ng iyong magulang ng 20 piso o 20,000 piso para pambili ng laptop na inyong gagamitin sa iyong pag-aaral. Subalit, napag-isipan mong malapit na inyong kaarawan at maraming kaibigan mo ang umaasa na iimbitahin mo sila. Itutuloy mo ba ang pagbili ng laptop o iuukol mo na lamang ito na ibili ng panghanda na sa nalalapit mong kaarawan? Para naman sa ikatlong pangkat ay ikaw ay isang ilaw ng tahanan. Ang haligi ng tahanan ay kumikita lamang ng 10,000 piso kada buwan. Mayroon kayong 3 anak na nag-aaral sa elementarya. Wala kayong binabayarang renta at tubig maliban sa kuryente kada buwan. Paano mo ipabudget ang pera ng inyong pamilya? Sa ika-4 naman na pangkat ay ikaw ay isang estudyante at ang iyong guro ay required na magkaroon kayo ng kopya ng mapa bawat mag-aaral. Subalit ang natitira mong pera ay 10 piso na lang at ang pagpapapotocopy ay nagkakahalaga ng 6 na piso. Ngunit nang papunta ka na sa computer shop ay nakita mong papalapit na ang nagbebenta ng sorbetes at bigla kang nagutom. Ano ang gagawin mo? Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang pag-isipan ang iyong magiging sagot o rason sa bawat sitwasyon. At ngayon naman ay ito naman ang criteria sa simulasyon na inyong ginagawa. Komputasyon 50%, pagbibigay ng rason o eksplanasyon 50%, at ang kabuuhan ay 100%. Okay, magsimula na. Okay, tapos na ang 5 minuto. Okay, sino ang gustong magbahagi ng kanilang sagot? Yes, ika-4 na pangkat. Okay, bigyan natin ng palakpakan ang ika-4 na pangkat. Okay, ngayon naman ay para masubok kung kayo talaga ay may naintindihan at may natutunan sa ating naging talakayan, magkakaroon tayo ng maikling pasulit. Okay, kumuha ng sangkapat na papel at lagyan ng number 1 to 5. Okay,
pakisagutan at mga tanong ninyong nakikita sa screen. Mayroon lamang kayong 3 minutes upang sagutan ang bawat tanong. Okay, magsimula na. Okay, tapos na ang oras. Okay, pakipasa na inyong papel. Okay. Ngayon naman ay natapos na nating talakayin ang paksa tungkol sa pangangailangan at kagustuhan. Para naman sa inyong magiging takdang aralin ay nais kong maglista kayo ng 20 bagay na inyong makikita sa inyong bahay. At pagkatapos ay tukuyin ninyo kung ito ba ay pangangailangan o kagustuhan ng tao. Okay, maliwanag ba? Okay. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga mag-aaral.